Tropical Storm Berbena, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility either bago maghating gabi o bukas ng madaling araw. Epekto sa kalurang bansa, makakaranas pa rin ng ilang kalat-katapag ulan pero halos hindi na ganon kalaki ang impact. Nalalabi ng bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng monsoon trough rain showers kabilang na ang hilagang bahagi ng Nodo Luzon at Palawan. Visayas at Mindanao, halos improved weather condition na po. Maulap at may mga inaasahan pa ring mga mahihina at katamtamang isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 26, 2025. Ang oras sa ating boss by may maga ay alas 10:30 na ng umaga. Hanggang ngayon ay hindi pa po updated yung ating tropical cyclone sector at pinapaalanan lang natin yung ating TC sector sa itaas at ito sa harap ay hindi siya latest. Hindi po functional ay hindi natin alam ang dahilan. Ang pagkakalam ko lang ay ang response is yung department kasi ng Navy yata is hindi o naka-offline daw muna dahil nga po 'di ba ang government ng Amerika is naka-offline. Hindi muna daw operational yung mga departments ng Amerika. So limitado ang operational ngayon sa mga departments ng kanilang mga weather bureau. So baka apektado itong infirmary ng Hawaii kaya walang tayong nare-receive na data. Maging yung pinaka-server nila ay naka-offline. So ang magiging wag niyo po titingnan dito, ang magiging backup natin, gagamitin niyo po yung for field proof data. I-click niyo po itong sa baba. Kung gusto niyo po makita ang pinaka-latest ng positioning ng bagyo. Yan, ito po yung kasalukuyan niyang status, maging yung maximum sustained wind niya at yung kanyang wind gust. Wala nga lang 10-minute average ito. So, at least importante sa ngayon, makita lang natin yung pinaka-initial niya ng 1-minute average at kung nasaan ang kanyang kasalukuyang location na. So, ito na ngayon yung maximum sustained wind niya. Nasa 1-minute average siya, so severe tropical storm. So, automatic tropical storm pa lamang yan sa ating 10-minute average. Pero inaasahan na magiging magiging severe tropical storm na rin yan dahil diniscuss natin kahapon baka bago umexit ng Philippine Area of Responsibility ay posible pa nga itong umabot sa severe tropical storm na dahil magre-enhance na naman siya, magre-intensify siya dito sa bandang West Philippine Sea na. Ang kagandahan lang nito, hindi na masyado apekto ang bansa. So, wag niyo munang tingnan ito dahil hindi na po updated muna yung data na ito. Ayan, kahapon pa yung huling data nito at hindi na siya nag-update pa. So, medyo pasensya muna. Wala tayong latest real-time ng tropical cyclone sector. Pero meron tayong alternative na real-time ito. Ang kaibahan lang, every 1 hour ang updating nito. So, hindi siya ganun ka real-time. Every 1 hour po nag-update ito. So, tingnan nyo na lamang dito para at least meron tayong data na gumagana. At yung forecast naman niya, patuloy naman na aktibo naman yung mga forecast natin. Yung mga ensemble tracks, aktibo naman yan. Maging yung lahat ng TC error. So, lahat naman ng mga forecast natin, maging ang mga ensemble, ay still operational po yan. So, walang mintis pa rin po yung mga forecast monitoring natin ng tropical cyclone sector. Maraming mga alternative kaya may mga multiple backups tayo. Para kapag ang isang system syempre kumukuha lang tayo ng data sa mga iba't ibang server ng mga weather bureau. So kapag halimbawa ang server, itong ensemble ng NOAA, nag-down yan, hindi siya available, meron pa rin tayong backup, yung DeepMind AI ensemble. So marami tayong mga alternative na backup. Just in case nagfe-fail yung isa, meron pa rin tayong backup for mga forecast monitoring. Kaya gumagamit tayo ng mga multiple agency at iba-iba pong mga agency kasi siyempre hindi naman lahat panghabang buhay ang operational niyan. May mga araw biglang shutdown yung kanilang mga opisina.
So, syempre, yung mga services, nagsha-shutdown din. So, wala tayong magagawa po. Kaya may mga multiple agency tayo na ginagamit para kahit isa man sa kanila mag-down, meron pa rin tayong ginagamit na iba na mga iba't ibang mga alternatives. Ayan. At least, hindi tayo magmimintis sa mga monitoring kahit na magkaroon ng unoperational ang ibang agency. Hindi pa rin tayo magmimintis dyan. Kaya hanggat maaari, magdadagdag tayo ng magdadagdag ng mga iba't ibang mga multiple agencies na aktibo na nasi-share nila online. So, yun po. At again, sa mga gustong malaman po yung real time ng galaw ng bagyo na si Tropical Storm Koto, international name po yan, ay wag nyo po muna tingnan dito sa itaas. Malalaman nyo naman yan dahil yung date hindi na siya latest. Ayan, kahapon pa po yan. And then, huminto na po siya dahil wala na pong bagong pumapasok na data. So, wala po tayong magagawa. So, hindi po gumagana yan. Makikita nyo po, naka-stalemate na lang siya. Naka-stale na lang siya sa ganyang data. So, wala nang latest data yan sa TC sector sa itaas. Pero yung ating alternative ay continuous working pa rin po siya. Ayan, severe tropical storm na nga po yung kanyang 1 minute average na. So, yun po. At dito muna temporary, hindi muna ninyo magagamit yan. Pwede na pa rin magamit yung siguro yung mapping na lang muna. So, for the meantime, wag nyo munang gagamitin yan. Ito munang mga tropical cyclone track combination na lamang ang gamitin ninyo. At yung kanyang fail-proof data. Ikiklik nyo lamang yan. Mapupunta kayo dun sa isang page na kung saan active po ang ating tropical cyclone monitoring po. So, hindi pa rin tayo magmimintis. Anyway, sa lagay muna ng panahon, improved weather condition na po tayo mula kahapon. Pero yung maulap na pa po rin at patuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanluran pa rin ng bansa ay maaaring pa rin mararamdaman yan maging sa bahagi po ng Mimaropa area. Bandang kanluran na lang po yan. So, dyan po mataas ang alon, maging ang dyan sa may bandang Zambales, delikado pong pumalaot, malakas pa rin ang alon dyan. At dahil combination po, napalakas po lalo yung shear line dito sa hilagang silangan ng Luzon, asahan na magiging maulan po ang halos buong Cagayan Valley at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region hanggang sa may bandang Quirino, Isabela, yan. Kasama na ilang bahagi ng Aurora Region po hanggang pa rin dyan sa may bandang boundary ng Polillo at Camarines Norte. Dito sa atin sa Central Luzon hanggang Metro Manila, very gloomy pa rin tayo. So, inaasahan pa rin ng mga isolated. Kaya lang mga mahihina lamang na mga pag-ulan ang madalas at may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin dahil sa hatak sa monsoon trough natin dito sa Timog Kanluran po. So, temporary, hindi muna natin mararamdaman yung ginaw ng amihan. Although, sasama yung lamig, yung cold dry ng hangin dun sa sirkulasyon ni Verbena, ay medyo mararamdaman natin sa gabi kapag tayo ay matutulog. Medyo mararamdaman natin yung lamig ng simoy ng hangin, siguro sa gabi. So, habang aktibo po yung sirkulasyon ni Verbena, medyo hindi muna natin mararamdaman sa Metro Manila ang daloy ng northeast monsoon. Baboundary muna yan sa bandang hilagang kanluran ng Nodo Luzon po. Dahil sa interaction ni Verbena sa wind shear mula dyan sa kanluran ng bansa natin, malapit sa Vietnam. Kasalukuyan na siyang unti-unti nag-i-interact na siya dun sa pinaka-wind shear. Hindi pa pulido dahil hindi pa siya nakaka-exit ng Philippine Area of Responsibility. So sa Doppler radar, makikita naman natin ang malawakan nito ng mga pag-ulan. Well, nakita naman natin moderate to heavy rain pa rin ang nakikitaan sa Doppler radar sa hilagang bahagi ng Luzon. At dahil po sa nag-improve yung shear line dito sa hilagang kasilangan ng Luzon, magiging maulan pa rin ang ilang bahagi pa rin ng Isabela, ilang bahagi ng Cagayan Valley. Ayan, makikita natin yung slowly loading ng animation ng Doppler radar. Ayan, moderate to heavy rain ang nararamdaman pa rin sa ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, hanggang Baler at ilang parte ng Quirino. Ayan, hanggang dyan na yan sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Maulap ngayon sa kanluran ng Nodo Luzon mula Lawag hanggang dyan sa may bandang La Union at Benguet. So medyo zero visibility tayo dyan at may mga aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral po. Yan. Ganon din sa may bandang kanluran ng Zambales. Yan. At dito sa baba, at least may mga kalat-kalat pa rin pag-ulan ng iiral. Silang bahagi pa rin ng Bico Region, ilang bahagi ng Catanduanes, at dito sa may bandang Camarines Sur. Although at least mas konti na lamang, mga light to moderate na lamang ang tipong iiral dyan sa bandang Bico Region sa Camarines Sur. So magdala pa rin ng payong mga folks dahil patuloy pa rin na makakahigop yan ng trough dito sa bandang Silangan.
At dahil sa patuloy pa rin ang umiiral na ngayon ang shear line dito dahil nanunumbalik po yung ating istilis na naman habang papalayo pakanluran itong si Bagyong Berbena. So magdala pa rin po ng payong lalo na dyan sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Sa ating current, bago sa current conditions, dito muna tayo sa thunderstorm advisory mula sa Data Feed Pag-asa sa Mindanao area. Well, nakataas ang forecast ng mga localized thunderstorms na may kasamang mga bugso ng hangin at mga ulan sa Surigao del Sur mula Bayabas, Caguet, hanggang San Agustin hanggang Carrascal. Kasama na Agusan del Sur mula City ng Baguyugan, Sibagat at Prosperidad. Yan. Surigao del Sur, lahat na kabilang ang Lanusa, San Miguel at Tago sa Surigao del Sur. So, sa bandang silangan po yun ng Mindanao. 1 to 2 hours po ang persisting ng forecast. So, inaasahan po na maging aliso na lamang at magdala na lang ng payong. Although, at least sa may bandang eastern sections, medyo moderate na po ang inyong panahon. Magiging maulap at mga isolated na lamang ang pag-ulan. So, maging ang bahagi ng Davao City at Misamis Oriental po ay nakataas ang forecast ng mga localized thunderstorms. Usually, mga afternoon rain showers na lamang yan. Pero dyan sa inyo, at least magiging mas maaraw na kayo dyan at moderate na panahon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita natin na medyo gloomy pa rin o haze, pero nakikita natin medyo nagpe-penetrate yung sikat ng araw. Yan. So hindi na kami masyado inuulan dito sa Caloocan. Madalas makulimlim na nga lang at mahangin. Sa lowest temperature na itala naka-weather station kaninang 2:26 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon, highest na sa amin ang 27.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:11 PM. Meaning ay mababa ang aming heat index kahapon at 32.4 degrees Celsius. So wala tayong magiging concern ngayon sa heat index muna. Wala muna tayong may forecast. Dahil very gloomy pa rin ang panahon natin, especially sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Sa PH6 in past 24 hours, ang Butuan nakataas ang pinaka-highest air temperature na recorded sa kanila at 34.4 degrees Celsius. Yan. So halos baka mas mababa lamang kami sa Caloocan na 27. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17.8 degrees Celsius. Halos stationary pa rin sa kanila despite na inulan. Sa Cuyo naman, bandang Palawan, nakaranas sila ng total of 98 mm sa total rainfall. Well, dyan kasi sa kanila dumaan yung pinaka outer eye wall ng bagyo. Halos pinaka-sentro ng bagyong Berbena. Kaya nagkaroon sila ng grabing ulan na umabot ng 98 mm total rainfall. At sa ating namang lagay ng humidity, outside humidity natin 77%. So balik na naman sa moderate yung ating outside humidity at bumaba ito ng 6% since last hour. Thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. So posibleng magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. Sa atin namang high tide and low tide status, well, low tide po tayo ngayon, mababa ang sea level, pero mag-ingat po sa bandang kanluran, delikado pong pumalaot dyan, malakas po ang alon natin dyan dahil po sa presensya ni Bagyong Berbena po ha. Pero sa silangan, at least medyo okay na po kayo dyan pumalaot, lalo na sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area. Sa silangan ng Nodo Luzon, at least medyo mataas pa rin ang alon natin dyan dahil mayroon pa rin weather systems dyan na may shear line at yung daloy ng monsoon trough na nahahatak ng bagyo at yung daloy po ng northeast monsoon. Lalo na sa extreme Nodo Luzon po, delikado po pumalaot. Papalo yan, 1.25 meters o maaaring umabot pa ng mahigit 2 meters ang taas ng alon. Pero dahil low tide tayo ngayon, malamang nasa 1.2 meters lamang ang maaaring iabuti na itaas niyan. Medyo delikado pa rin at medyo rough fishes pa rin o rough seas. Delikado pa rin pumalaot lalo na yung maliliit nating mangingisda. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:03 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. At ang ating waxing crescent na 29% eliminated na po ay kaka-moonrise pa lamang po ngayon at 0 degrees. So eksakto 10:48 AM po ngayong eksaktong nagre-report tayo, eksakto po kaka-moonrise pa lamang ang ating buwan. So bago lumubog yan mamaya, matatanaw na po yan sa mga hindi masyado maulap, yung paglubog niyan, makikita nyo na po yung halos half crescent niyan bago lumubog ang haring araw, or kung medyo dim, matatanaw na po yan sa himpapawid. So magmumunset yan mamayang 10:25 PM po. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules,
magiging maulap pa rin tayo as usual sa maghapon. Asahan ng mga localized thunderstorms po. 100% chance pa rin ng pag-ulan, maging bukas na may 97% chance of rain. Pero halos pareho hanggang bukas ng Huwebes, magiging maulap tayo at may mga chansan ng mga isolated rain showers. Highest and lowest temperature expected ay nasa 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Sa local advisory, bagamat late na ito, 3 AM pa ito, babasahin pa rin natin since 10 o'clock pa lang naman, mag-11. So, pwede pa rin natin basahin bagamat late na ito na mataan ni Pag-asa ang sentro ni Tropical Storm Berbena na sa layong 120 km west of Coron, Palawan. So, dikit-dikit pa yan kaninang madaling araw sa bandang Coron. Ngayon, mas malayo na siya. Mga around 300 km na lang mga 300 km na po ang layo niyan mula sa Coron, sa Kanluran. Pero kaninang 3 AM, 120 km po ang layo nito mula sa Kanluran ng Coron, Palawan. May maximum sustained wind na 85 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong aabot ng 105 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 25 km an hour. So, late na yan. Malamang ngayon ay mas mataas na ng konti yan. Mga nasa 100 km per hour na yan. Dahil sa 1 minute average nga po, again, ay nasa severe tropical storm category na po ito. Pero under 10 minute average sa atin, natiling tropical storm pa lamang ito. Yun. Didiscuss natin mamaya-maya yung magiging forecast po niyan kung aabutin na rin ng STS ang bagyong si Berbena. So, sa buong linggo o this weekend po, na darating magiging maulap din pa rin daw tayo at magiging kalat-kalat ang pag-ulan na naglalaro between 60 to 70% hanggang Sunday po. So, mostly partially cloudy ang ating buong weekend po according dito sa ating short-term weather forecast. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite image. Makikita po natin ang bahagi ng Mindanao ay at least partly cloudy to mostly cloudy na lamang. Yan, makikita po natin na halos wala nang gaanong kaulapan dito sa may bandang Davao region. So, nagmo-moderate na po ang panahon nila at improved weather condition na. At mga kalat-kalat na lamang na mga pag-ulan dahil yung mga hatak doon sa ating monsoon trap patungo dito kay Bagyong Berbena, magdudulot siya ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat. Lalo na dito sa may bandang Zamboanga Peninsula po. At pataas ng bandang Visayas, improved weather condition na kayo dyan, pero asahan ng maulap na himpapawarin lalo na sa eastern sections ng Samar at Leyte, Cebu at Bohol. Magkakaroon tayo ng mga isolated lamang na mga mahinat katamtamang pag-ulan. Pero generally, moderate ang lagay ng panahon natin sa maghapon. Sa Southern Luzon naman, kabilang ng Mimaropa, lalo na sa Mimaropa po patuloy pa rin kayo makaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil po sa may hatak pa rin ng monsoon trap dyan, Berbena. So expected pa rin ang halos buong Palawan area makakaranas ng mga may bugso pa rin ng hangin at may mga kalat-kalat na mga ilang moderate to some heavy rain na biglang tumitila din agad dahil hatak po ng monsoon trap yan. Mula Coron, Palawan hanggang Mindoro area na yan. And the rest sa South Luzon, well, magiging gloomy tayo dyan, maging ang bahagi nga po ng Bicol region, gaya ng sinabi natin kanina, magkakaroon ng mga isolated rain sa bandang Camarines Sur, Catanduanes, at Camarines Norte. Sa Calabarzon naman, kasama ang Metro Manila, magiging maulap pa rin tayo at mataas ang heavy rain potential sa may bandang Laguna at Batangas. Dala na lang ng payong just in case po mga folks dahil medyo magkakaroon pa rin kayo ng pag-ulan dyan hanggang sa rest ng Quezon Province at Aurora Region. Pataas na yan dahil yung quadrant dito na nahahatak ng trough ni Bagyong Berbena ay hinihigop niya. Then embedded ng shear line nga po dito sa may bandang hilagang silangan ng Nodo Luzon. So tuloy-tuloy ang accumulated ng kaulapan dyan sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Magdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate na heavy rain showers mula sa buong bahagi ng Aurora Region, Quirino, Isabela at most of Cagayan Valley. So magdala ng payong mga folks, ingat na lamang kung sakaling malakas ang buhos ng ulan sa posibleng pagguho ng lupa o mga pagbaha. At pinanggit na natin kanina na magiging mas maulap po ang extreme Nodo Luzon nga po dahil sa dalawang weather systems na to, yung monsoon trap na nahahatak at yung shear line. So magiging mas maulap tayo dyan, maging sa buong paligid nga po ng Kalinga Mountain Province, Ifugao, and the rest ng Benguet, La Union, all the way pababa ng Pangasinan at Zambales po. Umaabot na rin sa may bandang Central Luzon pa rin ang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan po. So ingat na lamang po just in case malakas po o heavy rain showers ang nararanasan ninyo maging sa may bandang Bulacan o San Jose,
Del Monte, Bulacan hanggang San Jose ng Nueva Ecija. Yan, mataas po yung hurricane potential sa inyo. Sakop ang Dipakulaw, Aurora, Baler hanggang Dilalungan at Kasiguran na yan. So, magiging gloomy pa rin tayo sa Metro Manila. So, hindi mawawala sa atin pa rin ang mga aasahang kalat-kalat na pag-ulan. Pero, madalas, light drizzle rain ito to moderate ang magiging pag-ulan natin sa maghapon sa NCR. Pero, generally, at least improved weather condition na po sa nalalabi na bansa. Magpapaulan na lamang yung hatak nito sa hangin dito sa timog kanluran natin sa bansa. Yung magiging monsoon top niyan, hahatakin ni Berbena na magdadala ng mabugsong hangin at kalat-kalat na pag-ulan. So makikita natin gaano ba kalakas yung buhos niyan. At least mga light to moderate na lamang maging sa bahagi ng Northern Luzon. Mga madalas light to moderate, minsan lamang ang mga heavy rain. Dahil yung concentration ng heavy rain ay malapit sa pinaka-sentro niya. Yung pinaka inside eye wall niya ang mas malakas ang buhos ng ulan dyan. So probably wala na sigurong mga Chinese Navy dyan o yung mga Coast Guard ng China, Chinese, dahil delikado po kapag nariyan na yung presensya ng bagyo. So yun, at makita natin ang buong Visayas at Mindanao at least improved weather condition na sila, nagmo-moderate na po ang panahon at nagiging mas maaraw na, kaya kayo po dyan sa may bandang Visayas at Mindanao, medyo okay na ang lagay ng panahon ninyo dyan. So yun po yung ating latest analysis. At double check na rin natin yung MSLP rainfall forecast natin according kay ECMWF. Starting tayo 8 o'clock. Yan, so starting 8 o'clock po ay at least makakita nyo po at least mga ilang moderate o kalat-kalat na lamang ang pag-ulan ng iiral sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero di pagdating ng Northern Luzon at most of Mimaropa, magiging maulan pa rin tayo dyan. May mga ilang moderate to some heavy rain showers pa rin. Maging sa bandang Northeastern Luzon dahil sa shear line naman na umiiral dito gaya na ating pinakita kanina. So damay pati ang Metro Manila sa mga hindi pa rin makakaligtas sa mga posible pa rin aabutan ng mga ilang buhos ng ulan. Mamayang hapon naman, mga alas 2 ng hapon onwards, yan, tingnan natin, patuloy pa rin ang pag-ulan sa Northeastern Luzon. At may mga isolated rain showers daw na iiral sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. So magdala na naman ng payong mga folks. Sa Mindanao naman ang ilang bahagi ng Barm, Agusan Region at Zamboanga Peninsula. At Mimaropa, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. According na rin dito, kitang-kita po. Pero mostly mga isolated na mga moderate na lamang madalas at light rain showers. At may kasamang bugso ng hangin. Yung heavy rain showers, case to case na lamang sa galaw ng sirkulasyon ng nitong si Verbena na aabutan ng monsoon trap sa inyo dyan sa Palawan. So case to case na lamang, pero generally light to moderate ang madalas na iiral. Mamayang gabi naman, ang magiging forecast natin ng mga pag-ulan sa gabi, patuloy pa rin ang pag-ulan dahil sa shear line sa hilagang bahagi pa rin ng Luzon na binanggit natin sa Cagayan Valley at Mimaropa pa rin. Ayun, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rains, lalo na sa may bandang Palawan area. Nalalabi naman sa at least may mga isolated rains showers maging sa buong bahagi ng Davao Region po. So at least mga light to moderate showers ang iiral mamayang hapon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Hindi muna functional yung ating TC sector ngayon sa harap maging ito. So diretso agad tayo dito sa ating fail-proof data ng tropical cyclone monitoring. Yan, tayo muna natin mag-load yung page dahil nagre-refresh. Ayan, ito po yung ating alternative na fail-proof. Hindi talaga nagda-down ito. So mapapansin nyo po ay ang sentro na ngayon niya, ang as of 10:31 viewed natin, pero yung pinaka-latest data ay 8 o'clock AM yung data. Ang namataan na ngayon ang layo nito mula Basunuaga, Coron, Palawan. Mula sa malapit sa gitna, ang layo niya ay nasa layong 257 km west ng Basunuaga, Coron, Palawan. So nasa bandang West Philippines na talaga ito. Malayo na ito sa kalupaan at makikita niyo po yung pinaka-boundary na kung saan malakas ang buhos ng ulan. Ayan, malayo na masyado sa may bandang Palawan. Mga ilan na lamang na mga trough dito na dumadaloy na nahahatak ng bagyo na mararamdaman ninyo ang mga pag-ulan pa rin. Kabilang na ang buong Mimaropa at west portions ng Zambales. Yung mga ilang trough na lamang na dadaan dyan na magbubunsod ng pag-ulan. Pero yung malawakan na pag-ulan mula rito ay medyo malayo na sa boundary. Siguro approximate mga 13 to 15 nautical miles mula sa pinakabaybay natin sa kanluran.
ay malakas ang buhos ng ulan dahil nandito na po yung pinakamalapit na sentro niya. So, yun po yung pinaka-latest natin. Ito po yung gamitin niyo kung gusto niyo malaman yung pinaka-latest. Dahil every hour po ang update niyan. Hindi siya totally very real time, hindi kagaya ng ating TC sector sa itaas na every 10 to 15 minutes mag-a-update. Ang importante is na monitor pa rin natin ang galaw ng bagyo dahil aktibo pa rin naman yung ating tropical cyclone forecast combination and ensembles. At mula nga po dito ay makikita natin nandito na yung pinaka-sentro na ni Berbena as of 8 o'clock AM. So, inaasahan na manatili siyang tropical storm ngayong maghapon. Pero, gaya nating sinabi kahapon sa analysis, baka bago umexit ito ng Philippine Area of Responsibility, either bago maghating gabi mamaya or bukas ng madaling araw ng Huwebes. So, bago maghating gabi mamayang gabi, exit ng PAR or bukas na ng madaling araw, ay posibleng umexit na ito ng Philippine Area of Responsibility at dito posibleng mag-severe tropical storm. Yan. Kay pag-asa nga po, severe tropical storm na rin siya dito sa forecast niya. Yan, dito. Sa forecast niya, baka ngayong hapon bago umexit ng PAR, pinakita dito, ngayong hapon, posibleng itaas na nila yan as severe tropical storm ni Pag-asa. So, gaya na ating sinabi pa nung mga nakarang araw, ay may posibilidad pa talaga na bago umexit ng Philippine Area of Responsibility, baka umexit ito as severe tropical storm na. Well, kahit man mag-severe tropical storm man yan, medyo safe naman na po tayo sa nalalabid na bansa kahit papano malayo na po yung sentro ng bagyo. So, hindi na natin masyado magiging concern. Lalo na kung bukas ng madaling araw ay umexit na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, ito po yung mga forecast nila. Medyo may distansya pa ng konti. Yung apat na forecast ng Joint Typhoon Weather Center, Japan Meteorological Agency, ito po yung kay Pag-asa, at DeepMind AI. Medyo may mga distansya pa sila. Pero at least, halos iisa na lamang yung forecast track nila na dito na po yung magiging trajectory niya. Yan. Mapapansin nyo, medyo dumaos-do siya rito dahil dito, paglabas niya ng PAR, magkakaroon na siya na kasi ng interaction sa wind shear dito sa may bandang kanluran ng bansa. May mga interaction na yan dyan ng wind shear dahil po sa ating northeast monsoon o yung amihan. Siyempre, dry air yan. So, medyo lalabanan pa ni Berbena yung puwersa ng wind shear dito sa kanluran paglabas niya ng PAR either mamayang maghating gabi o bukas. Tingnan na lamang natin. Pero at least hindi na natin masyado concern. However, sa mga taga-Vietnam ng OFW natin, malalapit po yan sa may baybay ng Galay or bandang Ting Quang Ngai province ng Vietnam. Mag-ready pa rin po tayo just in case mga folks sa mga taga-Vietnam na mga kababayan natin na nasa Vietnam na OFW. Mag-prepare pa rin kayo dahil magdadala pa rin yan ang matitinding pag-ulan habang lumalapit dyan yung bagyong si Berbena. So, pag umexit na yun ng PAR, babalik na yun sa international name niya na Koto. Yan. So, yun po yung international name niya as Koto po. O 33W. So, ito po yung pinaka-broad, napaka-broad po ng circulation niya. Kaya yung pinpointing ng central niya, medyo may distansya talaga. Kasi napaka-broad ng kanyang circulation. So, siyempre, yung mga analysis ng forecast track, medyo broad din. Hindi siya pulido. Yan. Ibig sabihin ng hindi pulido, undetermined yung pinaka-center niya. So, kung titingnan natin yung polarized niya, ni Koto, halos very broad din ang kanyang sirkulasyon dito. Kung titingnan nyo, napaka-broad. Walang defined center. Tumatalon-talon yung center niya. Minsan bumababa, then biglang tumataas. So, napaka-broad po nung sirkulasyon niya. Kaya kahit yung mga meteorologists, yun din ang papaliwanag sa inyo. Masyadong broad yung sirkulasyon niya, kaya yung pinpointing ng automatic tropical cyclone forecasting, broad din. Patalon-talon yung forecast niya. Kaya makikita nyo dito, iba-iba o medyo malawak din yung kanilang mga forecast track. Yan. So, malawak yung cone of uncertainty. Yung TC error natin gamit ang mismong official ng Japan Meteorological Agency. Ito po yung pinaka-ano nila. So, pinuri tayo na isang Hapones na scientist na programmer. Nakuha ko daw yung actual na program ng systematic ng kanilang automatic weather forecasting system nila. So, hinihingi nila sa akin yung formula, pero sabi ko, meron na kayong formula niyan, alam nyo na po kung paano na po formula. So, hindi na natin kailangan ipaliwanag dahil at least
sapat na mapuri ninyo ako kung paano ko na-compute yung inyong parehong formula ng Japan Meteorological Agency. Sa loob din ng halos 5 buwan na pinag-aralan ko na paano kunin yung composite ng tropical cyclone forecast error. And then nakuha natin yung pinaka-mean track na ginagamit ng official ng Japan Meteorological Agency. Kaya makikita niyo yan kung pupunta kayo sa website ni Japan Meteorological Agency, may makikita kayo na tinatawag na tropical cyclone forecast error. Which is meron din tayo na yung eksaktong-eksakto kung paano nila ginagamit yung method. Kaya may idea na kayo mga folks kung paano kinukuha ang forecasting ng isang tropical cyclone. Yan. Ito na po yung pinakapaliwanag niyan. Self-explanatory na yun mga folks. Kung titingnan nyo po dito yan, very self-explanatory na. Merong mga ensemble tracks na mga nakaraang mga bagyo, mga ilang century, kinukombine po yan and then kinukuha po yung combination ng tinatawag na mean forecast track. So pag nakuha yan, i-combine yan ng program and then automatic kukunin niya yung pinaka mean track o latest mean track. And then yun po yung pinaka lalabas na official track ng bagyo. So may idea na kayo kung paano ginagamit din ni Pag-asa yung tinatawag na tropical cyclone forecasting method. Ewan ko kung ganito rin yung ginagamit ni Pag-asa. Pero at least natutuwa ako na may Japanese na taga JMA, nakuha ko daw yung eksaktong formula. Well, matagal ko na rin kasing ni-research, maging yung tinatawag na cone of uncertainty, ensemble coning, lahat inaral natin maigi yan. Pati yung whole cone, whole of cone, uncertainty, yan, yung tinatawag na whole, cone of whole, yan. Mariresearch nyo yan sa Google, inaral natin yan sa loob ng 5 buwan mahigit, hanggang sa makuha na natin yung tamang formula. At nakuha natin yung kung ano ang lumalabas sa official ni Japan Meteorological Agency ay ganun din sa atin. At una naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring, well, pagka-exit nga po nito ay mamayang bago maghating gabi siguro bukas, itong si Bagyong Berbena. Gaya nga po ng mga report natin na nakarang araw, may mga nabubuo nga pong tropical wave dito sa southeast of Guam, which is lumabas na rin sa ating mean winds yung forecast nito, na merong shallow convergence nga po tayo na mamataan dito sa may bandang Marshall Islands. Halos mid-Pacific pa ito, so sobrang layo yung shallow convergence na ito na medyo umiinog o sumisirculate, nagko-coriolis ito ng bahagya na pa-counterclockwise. So manipis pa po ito, so hindi pa natin pwedeng masabi ito na kung magiging isang aktibong low pressure area man ito or maging invest ngayon. At least magbibigay tayo mga at least 55 hours kasi sa susunod na 48 oras hindi pa natin malinaw o i-disorganize pa rin ang lalabas na forecast nito. So kung titingnan yung forecast, disorganized pa rin, pero yung real time nito at least naglalaro nasa at least 28 kilometers per hour yung pagiging shallow trough niya. So, maaring mag-maintain siya as trough na bahagyang kumikilos pa west-northwestward. Mukhang patungo dito sa direksyon ng Guam na may kabilisan ng konti ang paggalaw niya or mag-maintain lamang yan as shallow trough. So, kung double check natin yung kanyang environmental steering kasi pipilitin ng easterly trade wind na magiging pakanluran po ang magiging galaw niyan. So, depende kung yung high pressure area sa itaas, lumayo yan. Kung tuloy yung lumayo yan pasilangan, magkakaroon ng butas dito ng bahagya, medyo gagaan ng konti. Ang tendency, posible nga po na yung nagkakaroon ng sirkulasyon dito ng dahan-dahan ay maaring makakilos ito pahilagang kanluran. So, depende po dito sa ridge of high pressure area dito kung magkakaroon ng butas. At yun ang magiging galaw niya. Sa vorticity naman, para ma-double check natin, at least napaka uncertain pa, pero mataas yung kanyang vorticity rito sa may bandang Marshall Islands. So bumababa na po yung atmospheric pressure niya dito. So anytime posibleng mag-circulate yan, magkaroon ng convection anytime. Magkaroon ng low level convection anytime. Sa ngayon ay uncertain pa siya o disorganized pa. Yan. Yung pinaka-actual niya ha. So, hindi pa natin pwedeng masabi na yan ay magiging ganap na bagyo sa ngayon. Sa ngayon, ang galaw lamang niya ay parang ITCZ pa lamang.
Pero dahil malapit siya sa equator, ay asahan magkakaroon ng Coriolis circulation yan. Anytime. Yan. Ito po yung pinaka-wind shear niya na kung saan ay medyo favorable naman po yung circulation niya dito sa may bandang Marshall Islands. Ayun, nagkakaroon siya ng dahan-dahang Coriolis circulation dito. So, makikita natin ay medyo hilaw pa po o shallow pa yung kanyang mahinang trough dito. So, observan pa natin dahil within 48 hours, hindi pa natin totally makukumpirma yan. Ang malinaw lamang, at least favorable siya. So, may mataas na potensyal na magiging... So, kung titingnan din natin yung tropical cyclone strike probability, ayan, mayroon na siyang strike probability. Pero makikita nyo po, ay tila pahilagang kanluran yung galaw niya. Patungo siya sa direksyon ng Guam. So, kung magdire-diretso yan, kung sakali lang magdire-diretso yan, ay may maliit na posibilidad na ito ay lumapit sa bansa. So, yan pa lang yung nakikita natin sa ngayon. At kung i-extend natin yung kanyang forecast time gamit ang ating ECMWF by starting November 28 nga po ito bago mga halos 3 araw bago matapos ang month of November. So, medyo nagbabago-bago pa yung direksyon niya. Pero maliwanag na pakanluran po ang galaw niya. Yan. Ito po yung extension ng forecast niya. So, magugwam muna siya. And then, extend natin ng 192 hours. Tingnan natin kung lalapit ito sa bansa base sa long range forecast. Long range forecast na po ito. Ang araw, December 3 na po ito. So, unang linggo na ng December. So, dito natin malalaman kung makakapasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay Genesis forecast pa lamang po. Yan. So, mukhang papasok siya ng Philippine Area of Responsibility, pero nakikita nyo po, nagiging shallow trough lamang siya. Mula sa 50%, bumababa po yung probability niya to 30%. So, makikita po ninyo, folks, ay disorganized pa talaga at hindi pa klaro yung kanyang genesis kung magiging isang invest ito. So, obserban pa natin within 55 hours para ma-verify ito. Yan o. And then, makikita niyan ay halos lalapit ito ng bandang northeastern Luzon. Base na lang dito sa extension forecast niya. So, halos palapit ito ng northeastern Luzon. Pero, hindi pa natin 100% sure kung magiging invest siya or mananatili lamang siya as surface trap na magdadala lamang ng mga malawakang pag-ulan dito. So, yan po ang malinaw natin until December 4 po yan. At tingnan nyo na lamang po yung pinaka-extension yan kung magiging active siya na low pressure area. Pero malinaw lamang dito na merong surface trap. Kasi may mga nagtatanong sa akin, may Google Mind daw na pinapakita. Hindi nila alam ay kay ECMWF nang gagaling yung forecast track ni DeepMind. Kaya kahit hindi nyo patanungin sa akin yan, nalalaman ko po kaagad yan dahil meron tayong minomonitor na gamit mismo ang ECMWF. Nalalaman ko pa rin yan, kaya hindi nyo palang tinatanong po ay alam na po kaagad natin yan, mga folks. So, mula sa tropical cyclone strike probability, sa ngayon, yung kanyang mean sea level pressure ayon sa ating global spectral model, ay nakikita natin na mayroong patuloy na mababang atmospheric pressure dito. Well, obviously naman dahil nandyan po yung pinakamainit na temperatura at nandyan po bumababa madalas ang atmospheric pressure kaya madalas ang ITZZ. So, ganun din ang nakita natin, nagkakaroon ng mga ilang circulation pero broad and shallow trough lamang na nagkakaroon ng mga development dito kaya madalas nagkakaroon ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao. Although normal po yan. And then patuloy pa rin ang ating shear line at yung mga computer models ng iba't ibang weather agencies. Gaya natin nga pinapakita dito, mayroong developing nga po na surface trap o tropical wave. Paglapit niya ng bandang Guam ay magre-recurve naman ito dito, paitaas. Ay, no? Kasi matutulak siya ng frontal system dito sa itaas. Yan, makikita nyo po ayan, ito yung frontal system na biglang maitutulak ito palayo. Kaya sasabay siya dito sa pinaka-trough. So, maraming mga senaryo na maaring magbago sa galaw ng binamantay natin na convergence dito. Na kung sakali man na maging tropical wave yan. KSMWF, tropical wave din nakikitaan dito. Ayan. So, medyo malinaw naman po. May tropical wave na namamataan dito sa may bandang southeast of Guam. Yan.
Embedded pa lang na ITCC, so hindi pa talaga natin pwedeng makonfirma pa. Kaya lang, again, ay may nakikitaan na sa tropical cyclone strike probability, which is pinakita nga natin ngayong araw. Ayan. So, yan po yung pinaka-latest niya na maobserbahan natin yan by November 28 na po onward. So, mag-update po tayo anytime kung magiging very consistent yan. Sa ngayon, hindi pa at napakalayo pa talaga ng lokasyon niya. Kaya marami pa pong mga pagbabago ang magaganap dyan sa development na niyan ng convergence. Ayan. Ang malinaw lamang, at least meron siyang 50% genesis na magkakaroon ng may chance of strike probability na maging invest din siya. So, either way, maging invest or maging tropical wave lamang ito. So, yun lamang po ang pinakamalinaw natin na magiging analysis dito. Sa ngayon, wala pa rin tayong inaasahang susunod kay Verbena sa loob ng 3 araw. So, hanggang this weekend po. Wala pa naman tayong inaasahan na may susunod sa kanya after makalabas mamaya o bukas ng madaling araw sa teritoryo natin sa bansa. Samantala sa ulat lindol, ay makikita natin medyo merong magnitude 5.5 na naitala kagabi dito sa may bandang Mindanao. Yan, nagkaroon ng magnitude 5.3 na dinegrade mula sa 5.5 dito sa may bandang Gobyerno Generoso. Pinost na natin yan kagabi na may lalim na 51 km. Naganap ito 6:45 PM po kahapon. Yan. Nagkaroon ng intensity 3, at least naramdaman yan sa paligid po ng Gobyerno Generoso, maging ng ilang bahagi sa Mati, Davao City, at least intensity 2, intensity 3 sa paligid ng bandang Davao Occidental. At least medyo naramdaman nila po yung pagyanig. Pero ngayong araw, so far, wala namang sumunod na mga malalakas na mga pagyanig so far, pero may mga aftershocks na tuloy-tuloy dito sa may bandang paligid ng magnitude 5 kahapon. Yan. So, at least mga 6 na po o 7 ang nadadagdagan. So, tuloy-tuloy pa rin. At maging sa mga aftershock sa Manay, Davao Oriental at Bogo, Cebu, patuloy pa rin ang nadadagdagan. However, mula kanina madaling araw, wala namang naitala na at least kahit isang magnitude 4 plus o magnitude 4.0 pataas ang naitala. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung ilan na po yung total earthquake natin ngayong araw. So, mula sa ating historical earthquake for month of November, double check natin. Yan. So, marami-rami na rin kagad talaga. At ang total earthquakes natin ngayon ay 1,076 earthquakes. 1,017 dito is magnitude 2.0 pataas. 54 sa magnitude 4. At 5 na po ang ating magnitude 5.0 after magkaroon ng magnitude 5 dito sa bandang bandang Mati at nagkaroon malapit dito sa may bandang Mati, yan, sa may bandang Davao Oriental sa Gobyerno Generoso. So, after nyan magkaroon ng magnitude 5 kahapon ay nadagdagan na po. At 5 na po ang ating magnitude 5. At so far wala tayong naitala kahit isang magnitude 6.0. At patuloy pa rin ang mga aftershocks dito sa may bandang Bogo, Cebu. Sa area niya, kasama na ang paligid nito ng Bogo, 309 na po ang total earthquake. So, tuloy-tuloy pa rin ang nadadagdagan. Sa may bandang Surigao naman ay 55. Sa bandang Tandag, 40. At bandang Manay, Davao Oriental ay 91 total earthquakes po. So, yung malapit sa kanya, i-add nyo na lamang po yung cluster nito. Kung isasama natin yung cluster, ay umaabot sa 160 ang total na lindol sa paligid ng Manay. Pero kung sa mas malapit sa may bandang Manay, mga 91 lamang ito. At dito sa may bandang malapit sa Manay, 26. So, i-add mo na lamang yan. So, sa pinakapaligid ng Manay, Davao Oriental ay nasa 91 ang total earthquake. So, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks ng 3 area na ito mula sa Bogo, Cebu, Surigao at Davao Oriental. Mag-iingat pa rin po tayo mga folks anytime dahil napakagalaw pa rin ng subduction dyan at nadadagdagan na naman tayo ng mga total earthquakes. So, nasa 20,148 na po yung total earthquakes natin mula magnitude 1.0 na po yan onwards. So, 20,148 na po. Sobrang dami kumpara nung nakaraang taon. At sa nakalipas na 7 taon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 26, 2025.
At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 26, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na improve weather condition na tayo pero asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw sa nalalabi ng bansa. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.